Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. At first time ko po ito na devotion po. Kaya huminga po kayo at baka po kinakabahan po kayo. Yung title po ng first na devotion ko po na ito ay Ano ang pundasyon nyo? Ano ang pundasyon mo? At yung verse po, kung may mga Bible po kayo, pwede pong buksan sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang verse po na ito ay yung In the beginning, God create the heaven and the earth. Tapos, i-highlight nyo lang po yung in the beginning, up, then God. Kumbaga, nung pasimula, ang beginning po talaga ng lahat, ng nilalang, ng mga nakikita po natin, yung mundo po natin, siya po talaga yung author. And siya po yung, God is the origin. Kaya, kahit tayo po mga tao, marami po tayong mga series of beginnings. Nung simula nung pinanganak po tayo, simula po nung natuto tayo lumakad, nung beginning nung nag-aral tayo, at nung beginning po nung nagkatrabaho po tayo, saka nung beginning din po nung sumweldo tayo, at simula rin po nung kahit kayo po nung nagkasawa, marriage, and beginning din po nung naging parent po kayo. Kaya, kumbaga, talagang we created by God and for only God. Then, kumbaga, experience ko rin po na to, kumbaga, application po na to na na-try ko po na walang Diyos. Na parang walang kabuluhan po talaga na pupuntahan. Na temporary. Kumbaga, ako sa sarili ko, in the beginning, myself, in the beginning, yung talent ko, in the beginning, yung position ko. Kumbaga, na-try ko po siya na meron akong ganun lang, sarili ko lang, sa beginning na yun. Then, temporary lang talaga. Yung nakuha ko po, puro mga temporary pleasure. Yung empty promises, na parang sa dulo na nagpaglalakad ko na yun, na parang sobrang dilim, na walang kapupuntahan po talaga. And then, after nun, nung natry ko na po na mayroong Diyos, natry po ako na nung napunta na po ako dito, then, na-receive ko po, naging ko po yung purpose ko. Una po yung purpose, na parang di tayo talaga random dito na napunta lang, na na-create lang. Talagang na-create po tayo with intentionally ng God. Talagang we created with intentionally. Then, pangalawa po, yung power. Yung power na to handle yung mga bagay po na sinimulan po natin sa buhay po natin. Kaya parang to begin with my work, kumbaga kaya ko siyang i-handle. Then to fight sin po, kumbaga para malabanan po natin. Nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan na labanan po yung mga kasalanan. Para hindi po tayo ma-influence ng mga kasama po natin sa trabaho, mga salamuha po natin. Meron po tayong kapangyarihan, power. And last po yung peace. Alam niyo po, meron pong, yung hinga po yung kapayapaan sa puso po natin. Ang totoo po kasi peace, hindi po siya galing sa dahil alam po natin lahat, or kabisado po natin, or kaya po natin lahat. Ang totoo po kasi peace, yung nagtiwala po tayo sa isa, na may kaya po ng lahat, at na may alam po ng lahat. Then yun, kumbaga gusto ko lang po kayong i-encourage, kumbaga para maging declaration na ng buhay niyo. Kumbaga ang tanong po talaga ang importante. Ano po ang pundasyon niyo sa buhay niyo kapag nagsisimula po kayo ng panibagong chapter. Yun. Kumbaga, yun po titignan po natin. Kumbaga, sana po ang maging simula po ngayon, ang declaration po natin na in the beginning of my day, God. In the beginning of my work, God. In the beginning of my business, God. Kumbaga, siya na po yung pundasyon po. Mauna po siya. Kasi, yun nga po, parang naging challenge din po talaga po sa akin to. Na parang gusto ko rin po i-challenge po kayo na parang eto sa akin din po challenge na kumbaga check po natin yung ating mga puso na parang evaluation po sa mga puso po natin na meron ba akong power, meron ba akong purpose, meron ba akong peace. Then tanong lang po natin sa sarili po natin yun na, kasi yun nga po kumbaga parang siya na po yung sabi nga po niya sa Revelation, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning, I am the first and the last. I am the beginning and the end. Kaya gusto ko lang po kayo encourage na to start with God and stay with God and end with God. Kasi di po tayo kumbaga, pag ginawa po natin yan, di na tayo magkakaroon ng buhay na maganda, kundi magkakaroon po ng eternal one. Then, yun po, kasi sabi nga po sa John, di ba? John 15, yung apart from me, you can do nothing. Kung wala siya, wala kang magagawa. Na hindi ka nakakabit sa tunay na puno ng ubas. Then, yun po,
kumbaga, last po, gusto ko po rin po encourage na namatay po si Kristo para sa atin. Kaya mabuhay naman po tayo para sa Kanya. Yun lamang po, maraming salamat. Amen.